Welcome sa Wala Kayo sa Lola Ko, a podcast by your lolas and lolo. At your service, I'm here, Lola Sol Mayoralgo from Diocese of Pasig. At ako naman po si Lolo Leo, sa Diocese din po ng Pasig. At may kasama kami ngayon na mga kabataan mula sa Missionary Families of Christ. Sina? Ako po si Shin Shin from MFC Youth NCR Central. Ako po si John Michael po from MFC Youth NCR Central. At si? And ako naman po si Haji Luciano from MFC Youth NCR Central din po. May pag-uusapan tayo ngayong hapon na to. Ano ba yung Lola Sol? Ano nga ba yun, Lola Ba't ako Leo? tinatanong mo? Guest lang ako dito. Pag-uusapan natin ngayon yung parenting. 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 Exciting, ano? Parenting. So, tungkol saan ba itong pag-uusapan na natin? Definitely, itong mga ito, yung mga kabataan pa, wala pang mga asawa. So, ang tatanungin namin ngayon ay yung paano ba yung ginawang pagpapalaki sa inyo ng inyong mga magulang, kasama na ang inyong mga lola. Sinong mga palaki ng lolo at lola? Okay. Very good. Very good. Meron ka bang ma-share sa amin? Nakapupulutan natin ng aral. Bali yun nga po. Sa pagpapalaki po sa akin ng lolo ko at saka yung lola ko po is talaga pong yung makaluma pong pamamaraan din, kumbaga. Na pagsasabihan na minsan hindi po pinapalabas ng bahay kung talagang sumobra po ako dun sa mga bagay na hindi dapat gawin. At ayun po, talagang parang naging gabay ko din po sila sa buhay ko din. Na nandun din sila palagi po, 24/7 pag may kailangan din po ako before. Pero yun nga po, dumating din yung panahon na nawala din po yung lolo ko. And ayun, parang malaki din po yung nawala din sa akin nung puntong iyon po ng buhay ko. Pero sa tingin mo, hindi ka naman spoiled ng lolo mo o Ay, lolo hindi mo? naman. Hindi naman. So, kayo ba, buhay pa ang lola niya? Wala na rin. So, anong naalala niyo sa mga lolo niyo o lola niyo nung maliit pa kayo? Meron ba? Kay si ano naman? Ako po, kasi po, malaki po kaming pamilya po. Nasa 11 po kaming isang pamilya po. So, parang siyam po kami magkakapatid. So, part na nakakasama ko po yung mga lola ko lang po actually po. Doon po parang hindi po physically na inaalagaan niyo po kami, pero parang kami na rin po nag-aalaga sa kanila nung time na yon kasi po may part po na nagkakasakit na rin po yung lola ko po nung buhay pa po siya. So, ang pinaka-core memory ko po sa kanya is pinapakain niya po kami ng kanin asukal po. So, kasama ko po yung mga kapatid. Sinusubuan ka niya? Parang gano'n. Tinitimplahan po. Pero Tinitipla. alam mo, maganda yung ginagawa nyo na naranasan mong alagaan yung lola mo. Napakaganda niyan. How about si Haji? Ako naman po, yung lolo ko na lang po yung inabutan ko. Pero nung panahon na po yun, bata pa po talaga ako. Tapos hindi na din po talaga siya masyadong kumikilos. Halos nakaupo na lang po siya, ganyan. Pero ang natatandaan ko po sa lolo ko, kahit wala po siyang ginagawa, lagi po siyang may pera. Kaya nung bata po ako, pag kunwari po, wala po dun yung mga parents ko, ganyan, sa kanya po ako hingi ng pera. Tapos, magbibigay naman po siya. Kahit hingi po ako, kunwari, piso lang, pero ang bibigay niya po sa akin, mas malaking halaga. So, mas natutuwa po ako, ganyan. Tapos, yun po, at the same time, naranasan ko din pong mag-alaga sa kanya kasi nga po, ayun po, nakaupo na lang po siya, hindi na po siya masyadong kumikilos. Pag may mga gusto po siyang kailangan po siya, yun po, magbibigay naman po ako, ganyan. Bibigay ko naman po kung ano Naalala ko kailangan. yung kwento mo na sinusubuan ka ng lola mo, no? Ako, ganun din yung lola ko nung araw. Yung, alam mo yung mantika tsaka patis. Mantika, ano yun eh, pritong baboy yun, pinagprituhan ng baboy. Lalabay niya yun. Tapos isusubo niya sa kamay yun sa akin. Kaya sanay ako na sinusubuan ako ng lola ko nung araw. Masarap, marami akong nakakain. No? Eh, sa lolo ko naman, naalala ko doon, kinakala matulog ako ng hapon. Pag natulog ako ng hapon, magdadaan yung sorbetes. Magmula yun eh, no?
Yung ano, mahal kasi nung araw yun eh. Yung popsicle. So pag natulog ako, pag dumaan niya, sigurado bibili niya ako isa. Pero pag ako hindi natulog, wala, hindi niya ako bibili yan. So yung mga fun memories nung araw na magaganda. Nung Ikaw araw ba? kasi, Eh, oo, nung araw kasi, kailangan pagdating ng tanghali, patutulugin kami. Ganon din ako sa mga anak ko. Yung mga anak ko, pagdating ng tanghali, kasi nga kung ano yung kinalakihan mo, yun din yung ia-adapt mo eh. Pinapatulog ko yung mga anak ko ng tanghali para pagdating nila ng papasok kinabukasan, hindi sila masyadong haggard na haggard. Isa yun sa mga nakakamiss din habang nagpapalaki ka. Meron akong isang senaryo na itatanong sa isasabihin, ikukwento ko sa inyo and then ano yung masasabi ninyo. 2 days ago kasi nandoon ako sa hometown ko sa Taguig and then na parang kwento-kwento lang. Naging chismosa pa ako eh, no? Nakangasi Hindi, kasi Hindi, totoo. 3 years na kasi yon. Parang napasel akong bigla. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila magkasundo? Actually, yung nanay at yung anak, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil dun sa apo. Yung apo, parang nasabihan ng lola na tanghali na, gumising ka na, kailangan tutulungan mo na ako. Nagalit ngayon, nagsumbong ngayon si anak sa nanay. Nagalit ngayon ng nanay doon sa kanyang ina, doon sa lola, nanay niya. Magulo ba yung kwento ko? Hindi naman po. Sige, gusto. Parang nag-away yung mag-ina dahil doon sa apo. And until now, hindi pa rin sila magkasundo. Just, parang napakaliit na bagay. Parang, nasabi ko na, bakit hanggang ngayon hindi pa yun nasisettle? Ang sagot niya sa akin, aba, ako ang ina. Ako pa ba ang bababa sa kanya? Sabi niyang ganon. So, nung umalis na siya, sa loob-loob ko lang, sa akin, sinabi ko dun sa kapatid ko, ano ba naman, gusto ba niyang sumaya ang buhay niya? Parang gusto ba niya na, hindi mo naman masasabi buhay ng tao kung kailan tayo mawawala. Anytime, bukas, pwede siyang mawala. So, mawawala siya nang meron silang hidwaan na mag-ina. Ano masasabi niyo doon na nagkaroon ng hidwaan? Sino ba ang unang dapat na bumaba o sino ang unang dapat na humingi ng sorry sa kanila? Sa inyo, sa inyong kabataan. Palagay nyo lang. Sa kwento. palagay nyo. Naintindihan nyo ba yung kwento? Naintindihan naman. Gets nyo? Opo. Sa akin po, sa tingin ko, siguro po yung lola, yung unang mag-sorry, ganyan po. Kasi, ang anak po, ang magulang po talaga, sila po talaga yung nakakilala dun sa anak nila and may right pa din naman pong mag-alaga or maging magulang yung mga lola sa mga anak nila. Pero, syempre po, yung mga magulang talaga, sila po talaga yung nakakilala dun sa mga anak nila. Kaya, sa tingin ko po, yung nanay po ay kilala po talaga yung anak niya and yung lola na Nagsalita doon sa nagsalita apo. po dun sa apo. Siguro po, hindi po niya talaga masyadong kilala or hindi po talaga niya masyadong kilala pa yung apo niya or yung apo niya nga po. Kaya sa tingin ko, may na trigger po siya dun sa apo, ganyan. Hindi na, baka po yung apo, sanay po talaga na gumigising ng late kasi pinapayagan ng ina, opo, ganyan po. Pero at the same time po, yung lola, may right naman po talaga siya na maging magulang pa, mag-alaga pa dun sa apo niya, mag-utos pa dun sa apo niya. Kasi, syempre, lola po siya, di ba? And at the same time, yung nanay, kailangan din po niyang i-explain din yun dun sa nanay niya mismo, dun sa lola po, na hindi kasi ganito yung pagpapalaki ko sa anak ko, ganyan. Para din po maintindihan nung lola kung saan siya nanggagaling, bakit po sila nagkaroon ng away, ganyan po. Oo. So, yun po. Siguro po, para sa akin, yung lola po, siya po yung mag-initiate siguro na mag-sorry. Pero, at the same time, magkaroon po ng understanding yung nanay din dun sa pinanggagalingan ng lola. So nakikita ko yung punto mo. No? Kasi, ano mo yung regulasyon, no? Pagdating sa lolo sa pamilya, no?
yung paano mo palakihin yung pamilya mo, trabaho ng nanay at tatay yun. So, yung sa punto na yun, may set of regulations at rules ka na ginagawa. Ngayon, yung lolo at lola, iba yung style ng pinalaki niya, yung anak niya. So, yung style naman na pinalalaki yung apo niya, style ng magulang niya, na anak mo. So, ikaw ngayon, hindi ka dapat, para sa akin, hindi ka dapat basta-basta makikialam, no? Kasi yun nga yung magiging resulta nun eh. Hindi kayo magkakaintindihan. So, kunin natin ang side ni, Si ano naman? ni Ano Michael. naman po, parang kabaliktaran naman po ni Kuya Saji yung sa akin. Na ako po kasi napagsasabihan din po ako ng nanay ko po specifically. Na ayun, kasi pag nauwi po ng probinsya namin, bale, minsan po isang araw lang po yung natutulog ko po ng buong araw kumbaga. Kasi pahinga daw po muna dahil kakararating ko lang nga daw po galing biyahe. And ayun nga po, pag lumagpas na ng isang araw po yun, sasabihan na po ng mama ko po na, oy, anong oras na, gising ka na, tulungan mo naman yung lola mo. And parang kabaliktaran po siya nung storya na na nagalit pa yung nanay dun sa lola dahil po. Kasi para po sa amin, sa pamilya po namin, talagang inaano po din namin yung respeto din po, kumbaga, na alam niyo po yun, na bata ka, dapat may mas kaya ka din gawin pa na sa mga oras na yon yung naitulog mo sayang pa, may nagawa ka pa sanang iba. Kaya personally po nakikita ko din po yun na maganda po kasi na nagising ng maaga. Kasi talagang mas madami yung oras mo sa isang buong araw. Mas madami yung pwede mong gawin sa isang araw na hindi ka nabibigatan sa sarili mo sa kalaunan po, sa halimbawa mga deadlines po, mga gawain sa school or gawain sa iba pa mang aspeto ng buhay na parang mas nagagawa mo na lahat in that short span of time kung hindi mo siya natulog. Okay, si Shin. Ano po, same perspective din po kay Kuya Haji. Pero kasi, yung tatlong or individual po, yung nanay, lola, pati anak po, kailangan po sila bot mag-initiative po so magkaroon ng actions din po. For example po, silang tatlo po magkakaroon po ng understanding po sa isa't isa. Kunyari, pinagalitan yung anak ng lola, pinagalitan ng lola yung anak, kailangan yung anak, ay yung apo po, rather, is sumunod. So, if yung nanay po ay pinagtatanggol po yung anak from lola, before na magalit po sa lola, instead, kausapin niya po muna yung kung bakit ba pinapagalitan ng lola yung anak. Kasi nga po yung katulad po ng sinabi na ganun po yung style ng pagpapalaki. Kailangan din po talaga ng anak na magkaroon ng disiplina po. Ako, para sa akin, yung perspective ko bilang isang lola, hindi ko dapat, kasi ako matutuwa pag makita kong nasa akin yung apo ko at natutulog. Mas matutuwa ako nun. Pero hindi ko, baka yung manner lang ng pagsasalita niya, hindi maganda, kaya nasaktan, nagsumbong siya sa kanyang ina. So, ang ina, nagdamdam. So, yun naman ang hindi tama. So, yung tungkol doon sa, tama naman si Lolo Leo na ang pagdidisiplina kasi, inilalaan natin yon sa magulang nila. Sabihin na natin na ang mga lola ay spoiler. Na totoo. Lumalabas yung pagka-spoiler ng mga lola. Na ang magulang ang dapat na gumawa ng pagdisiplina sa kanilang mga anak. So, ang mga lola naman, in return, basta't may respeto, na hindi nawawala yung respeto sa amin, ng aming mga apo, tama lang. At yung pag-initiate naman ng paghingi ng sorry, ako bilang matanda, siguro ako na yung magsosorry, pasensya ka na, dahil napagalitan ko ang aking apo. Kisa yung tumagal ng, imagine mo, 3 years na hindi nagbabatian dahil sa simpleng bagay. Yung isang bagay doon na kung ikaw ang hihingi ng sorry, humbleness yun eh. Diba? Libre lang yun. Hindi mo bibilin yun eh. Gagawin mo lang.
Ngayon, kung pride naman ang pag-uusapan mo, mananatili sa iyo yung magiging mataas mo. Ang magiging resulta nun, hindi kayo nagiging magkasundo. Yan naman ang gusto natin mangyari. Ang pamilya natin maging tahimik, lahat nagmamahalan. So, dapat marunong tayong magpakumbaba. Kahit na ikaw pa ang pinakamatanda, yun nga yung virtues sa lahat ng pinagdaanan mo. Dapat maituro mo siya ng mas maganda sa mas makakabata. Kung pride ang ipakikita mo sa kanila, yun ang matututunan nila. Pero kung humbleness, tulad niya na nabanggit mo, ikaw bumaba. Tulad niya ng Panginoong Hesukristo, hari siya, pero nagpakababa siya. Kaya tayo nandito. Napakaraming lessons to be learned sa simpleng kaso na pwede nating tayo yung maging daan para maging maayos ang lahat. At napakarami din natin dapat na matutunan. Miski kami mga lolo na, hindi ibig sabihin na kami ay laging tama. Kailangan nating bumaba din. At kung kailangan natin na magpaturo, kung kailangan namin na humingi ng payo, hihingi kami ng payo. At in return, ganun din naman sa mga kabataan. Dapat kung ano din naman yung kailangan yung matutunan at kailangan nyo ng guidance, huwag kayong mahihiya sa mga magulang nyo, sa community na kinasasapian ninyo, na humingi kayo ng payo para maging maayos at magabayan kayo ng maayos din. Humbleness, yun na siguro yung keyword, no? Magpakumbaba lang. Lahat yan maayos yan. Yun ang tingin ko na manggaling nga sa inyo na pinaparating nyo sa amin. Madali lang gawin yan. Kung gugustuhin mo. Huwag mo lang panatiliin na ikaw yung magaling lang. Sana marami pang magkasama-sama ulit tayo at marami pang cases na ganito, no? dami nating Kasi ang pag-uusapan. daming dapat na matutunan, lalo na sa mga kabataan ngayon na ang daling mapagalitan mo lang ng kaunti. Nagdadamdam na, nasa isang tabi na, nagmumukmuk na. So maraming salamat po at abangan ng mga susunod na episode ng Wala Kayo sa Lola Ko. At kasama si Lolo doon, siyempre. At si Lola. At si Lolo. Marami mo tayong pag-uusapan sa susunod na episodes po natin. Magkikita-kita po mo tayo. Muli tayo. God bless. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Bye.